Hello guys, this is Just Rosie, a day in my life as a maid of honor. Sa di po nakakaalam, kinasal po yung ate ko December 7 and ako po yung maid of honor niya. Sa totoo lang, hindi ko alam kung ano ba ang ginagawa ng maid of honor pero salamat na rin ako sa tropa ko nung college kasi piniranas niya rin sa akin kung paano mag maid of honor. Habang inaayusan nga dyan si ate ng buhok niya ay kinukulit siya at tinatanong ko, handa ka na ba talaga para mag-asawa? Baka hindi ka pa handa, naiwan kami ng pamilya mo. Joke lang po! Sa totoo lang, wala ring paglagyan ang aking kaligayahan para sa aking ate dahil matagal niya na talagang pangarap to and first boyfriend niya yung mapapangasawa niya. Naalala ko pa nga dati nung wala pa siyang boyfriend, sobrang kinakabahan siya dahil hindi niya alam kung meron bang magmamahal sa kanya, ganyan. Tapos ito na siya ngayon at ikakasal na. 'Di ba nakakatuwa lang din? Ayan, kasama din pala namin sa room na yan ang mga abay. Ayan, di mo naman maikakaila na sobrang ganda talaga ng mga kinuha niyang abay ni ate, ano? Charot! And then yan, si ate, wow! Sobrang ganda naman yan. And naalala ko dati nung mga bata kami, sinasabi na magkamukha daw kami. Patingin nga po sa comment section, magkamukha po ba talaga kami? Pero sa tingin ko ngayon, hindi na kami magkamukha kasi nga tumaba na rin ako. Ayan, napasarap tayo sa kanin and only rice sa mang inasal. And syempre, dahil vlog ko to, face check muna tayo and baka yun, pagpalit nyo na ako kay ate kaya pinakita ko na rin yung face ko. Iba rin naman talaga nagagawa ng makeup, no? Talaga napapalatadahan ng mga yun. And habang nagvi-video ako, ito talaga yung hindi mawawala sa amin na magkwentuhan na para bang sinasabi sa amin ng mga ka-sister namin na parang hindi naman kami nagkikita sa bahay namin. Di ba kami nag-uusap sa bahay namin, ganyan. Kung makapag-usap kami, talagang yung bonding talaga namin, kwentuhan to the max, transparent talaga, as in. And ayan nga, pinasuot na sa kanya yung gown niya. Sobrang ganda niya talaga sa gown na yan. And hindi ko talaga ma-imagine, grabe ate, kinasal ka na pala talaga. Family check, yan. Ang kinagusto ko sa kasal ni ate is meron kami ng family reunion sa side ng papa ko at sa side ng mama ko. Ang ikinapa-proud ko naman sa family namin is bagaman may mga tampuhan, ganyan, pero nandoon sila to support sa kasal ni ate. Ang sarap-sarap lang talagang tingnan na yung family mo. Sobrang saya na magkita-kita, na magkamustahan, and magkabanding-banding man lang kahit ilang oras man lang. And ayan na nga po, lalabas na si ate and naiiyak pa rin ako hanggang ngayon. Napag-usapan nga namin nung bata pa kami na sabay kaming ikakasal, tapos kapag meron kami ng bahay, magkapit-bahay lamang kami. Kasi nga ganun yung bond and closeness namin sa isa't isa nung mga bata pa kami. Pero heto siya, nauna na siya sa akin, di ba? Ang sama. Actually, puwera biro, noong naglalakad si ate dyan sa red carpet na yan, sobrang naiiyak ako kasi sabi ko sa sarili ko, pangarap to ni ate and now, natupad na niya yung isa sa mga pangarap niya. Na may taong magmamahal sa kanya, na may taong tatanggap sa kanya at higit sa lahat, yung tao na mahal din ang Diyos sa buhay niya. Alam ko yung mama at papa ko nung mga time na yan, sobrang naiiyak na rin sila because this is the first time na may ikinasal din sa family namin ng gantong grande na para sa amin. Ayan, at party-party na at habang kami ay nag-aantay sa bride and groom, ayan, kami ay ine-entertain muna ng hosts and nire-ready kami na dumating sila para kami ay makakain na. Ito yung time na yayakapin na ni ate si mama, tapos ganun din si groom, and yun nga, isasayaw siya ni papa. Ewan ko ba kung bakit ba sila umiiyak dyan, wala naman nakakaiyak sa pagsasayaw. Charot. And habang nga inaaya na ni Papa na isayaw si ate, ayan, I was wondering ano kaya nasa utak ni Papa. Kasi feeling ko stress na talaga si Papa ng mga panahon eh. Kasi nga hindi siya sanay sa mga ganitong mga events or program. Nakakatuwa lang pagmasdan yung dance with your father. Ayun, so, ala lang.
Nakakatuwa lang. And now, ito naman yung time ni Kuya para naman isayaw yung ate ko. Grabe, no? Nakakilig. Lord, yung sa akin pa, kailan? Charot. Ayan nga, habang sila ay nagsasayaw dyan, ako naman ay kinakabahan because after nyan ay magkakamera ng bridesmaid message para kay ate and gumawa ko ng tula para sa kanya. And yung tula na yon ay nakapaloob din doon yung kung paano kami nakakilala sa Panginoon. And please watch this. Magandang gabi po sa bawat isa. Ayan. So, congratulations ate, kuya. So, naghanda lang naman ako ng konti lang naman daw, mga 5 minutes. So, yan. Kung may vows ka kanina na parang isang tula, magkapatid nga tayo kasi nagawa din ako ng ganon. So, yan. Simulan natin ang istorya sa tanong na, grabe ate, kinasal ka na. Sabi mo, sabay tayong dalawa. And then, joke lang. So, yun, parang kailan lang, nag-iisip ka, meron bang sa'yo ay magmamahal? Sa kabila ng sa relasyon, natatakot ka. Na baka sa pagsubok mong muli, magpapasok sa iyong puso'y muling magkamali. Pero eto ka, suot ang singsing na nooy, pinangarap mo lang. Saksi ang mga anghel sa kalangitan, saksi ang mga taong sa relasyon nyo'y sinusuportahan. At higit sa lahat, saksi ang Diyos sa dalawang taong nagmahal, nasaktan, pinagtagpo, tinadhana at ginawa niyang isa. Itong mensaheng ito ay hindi hango sa kung paano kayo nagtagpo, kundi kung paano ang Diyos ang nagsulat ng istorya niyo. Naalala ko pa ng mga bata pa tayo na kung gaano kakagaling mag-approach ng mga tao ngayon, ay siya namang sobrang ikinatahimik mo noon. Nasa oras na tumatakas kami ni Shermaine, makapaglaro ng video game sa bahay nila Tita Donna, ay siya namang pagsunod mo sa utos ni Nanay na linisin ang bintana ng bahay natin. Na kung paano ka bulihin ng mga kaklase mo dahil sa nakakatakot mong full bangs at sa katahimikan mo, ay siya namang tapang mong mag-share ng salita ng Diyos sa mga katrabaho mo. Mula sa pagiging bahay, school, bahay, ay naging bahay, school, church, bahay nila Nanay Pining at bahay nila Brother Archie. Bakit? Dahil sa prayer meeting at Bible study. Simulan natin ang istorya bago kayo magtagpo na kung paanong McDonald's ay nakatulong para mabago ang buhay mo. Mami Betty, maraming salamat sa iyo, our spiritual mother. Hindi ko malilimutan sa musmus naming isipan sa pag-imbita mo sa aming umattend ng simbahan na kahit hindi mo alam, ang McDo lang ang aming dahilan pagkatapos ng service ang aming kailangan. Nasa una mong pagsama sa akin para magsimba, ay kaagad ko namang kinuwento kay ate kung saan tayo kumain ng magkasama. McDo, ang nag-udyok sa kanya para sabihin ko sa'yo, Mami, si ate gusto din daw po niyang magsimba. At kagad ka naman pumayag. Mula sa isa ay naging dalawa. Hanggang sa buo na naming pamilya. Thank you, Mami. Ngayon, mula sa pagiging mahiyain, ay naging parte ng tambourine ministry, dance ministry, at nakagraduate ng GIL 12. Hindi naman naging madali ang lahat. Patong-patong na problema ang ating kinaharap, ngunit sa lahat ng yon hindi ka nagpatinag. Na kahit maraming problema ay sa'yo ay sumubok sa pamilya man o sa loob o sa labas man ng simbahan, ikaw pa rin ay nanatili. Nanatiling ang mga mata mo'y nakatingin sa Diyos na sa'yo ay sumalo, sa Diyos na sa'yo ay tumulong para lumago, at sa Diyos na nagsabing sa'yo, ang sakit ay di mananatili. Ang trauma ay akin ang kukunin sa'yo.
Kaya para sa lahat ng naririto, I want to take this opportunity. Nais kong sabihin sa inyo na para sa mga taong pakiramdam ay nag-iisa, single at umaasa, na pwede pala, hindi unahing hanapin ng the one. Dahil kapag ang Diyos ang nagbigay, gagawin kanyang answered prayer para sa Diyos na labis niyang pinagkatiwalaan. Ang relasyon ay di lang para sa dalawang nag-iibigan, kung hindi para sa tatlong ang Diyos ang laging nasa taas ng inyong pagmamahalan. Hindi lang para sa dalawang kanyang pinag-isa, kundi para rin sa kalooban niya. Ate Kambal, magsisimula na ang delubyo din. Ang bagong yugto ng buhay mo, na malaki ang tsansang ang mga naranasan mo o noon ay di mo pa nararanasan ngayon. Pero hindi naman ako mag-aalala dahil kung paano tayo ginabayan ng Diyos noong mga bata pa tayo, ayun din ang ganong mas lalong gagabayan ng Diyos sa iyo ngayon. I love you, sis. Congratulations sa inyo. Thank you so much once again to the beautifully said message coming from